Tenen ten tenen ten. Bam 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 bam. Alright, welcome To the Clever Nights. Boys. Taka hindi talaga tayo. Clever boys na lang. Clever boys. Hindi tayo Sige. nagkakasundo talaga This sa time, ano na yun. Pod Sa Nights. intro na yun. Are you ready? Ready. Hindi, kailangan natin ng magandang intro pa rin. Parang Welcome to the Clever Nights. Bye. Clever Pod Nights. Ulit. Oo nga, ulit. Clever. Pod Nights. Clever Pod Nights. Welcome to the Clever Night Pod. Boys. The Clever Boys. Okay, welcome to Welcome to the Clever Pod Pod Night. Nights. Ano ba talaga? Clever Pod Nights. Clever Pod Nights. Oo, yun nga pala yung intro Ayun natin yung pag ano natin na, talaga. Sige. Okay, isa ulit. pa. Welcome to the Clever Pod Nights. Yan. Ang haba ng intro natin, hayop. Nakailang ulit ilang take, ang dami nun. Wala pang rolling yung isa Season nun. 2 na Season yan. 2 na. Hirap Sabaw nang pa. natetenga ah. Ngayon lang ulit, no? Ngayon lang ulit. So, kamusta naman? Kamusta mga kaibigan? Long time. Sabay lang. Oo nga eh. Mga kaibigan to. Parang ako lang hindi nyo nakakasama dito sa ano eh. Araw-araw. Araw-araw. Araw-araw din wala. Oo. Araw-araw tayo magkakasama tatlo. Sabagay. Hindi naman araw-araw. Parang Pero every other day. other day. Other Every day. 2 days. Every 2 Every 2 days. days. May pahinga ng 2 araw. Sabagay huli natin kita nung ano eh, no? Saturday ng gabi. Nung Valentine's. Ayun nga, nung gabi. Saturday ng gabi. Nagkita kami nung umaga, nagkita pa kami nung gabi. Oo. Pahinga lang kami ni Bossing eh. Pahinga Style lang mo din pa ako yung nun jowa eh. niya eh. Di ba, no? Ikaw ang Pahinga. jowa talaga. Pahinga kami nung pag-uwi natin nung kabog-kabog. Oo. Nanto kami pa rin. Ako naman, umuwi ako. Di ba, umuwi na. Tapos, naka-umidip pa ako. Ay, gusto kong matulog. Hindi naman daw makatulog. Hanggang sa umabot na yung gabi na Dumilim nakita-kita na. tayo. Ayun na. Tapos nung gabi na lang ako natulog. Diretso ko na. Natatawa pa ako nun, nagchat-chat ka. Ay, oo. Yung Oh, bibili sana tayo ng ng laptop. Oo, sabi. May nakita akong buy one, Buy one, get take one. one, Buy one, get one promo ng Laptop Factory. Baka Baka naman. naman. Parang di nabubugbog tong Mac ni Adrin. Sabi, chinat ko siya Jun, baka ano to sign na to. Sign na to. Sabi ko, tara na, hanggat maaga. Bumili na tayo. Bis daw. Joke lang, Gano'n kami sinigang. ka-spontaneous pagdating sa gastusan. Oo. Kaya kailangan namin ng funds para Funds. kailangan nating ma-boost tong Clever Clever Pod Pod. Nights. At Kailangan magkaroon ng funds, ma-monetize to, guys. pambili ng kung ano-ano. Mm-mm. Yun na naman bago sa akin. Alin? Ay, sorry. Nung last recording, ano ba yung May last ano recording tayo? natin? Tayong tatlo din yung last episode eh. Oo. Yung sa field trip. Field field trip trip. yun eh. Ngayon, sisikapin na namin magka-video ulit. Oo. Kasi dumating na ulit yung 360 ko. Ah, Pinaayos ko oo pala. 360. Yeah. Baka, kung wala yung camera ni Junjun, baka yun yung gamitin 360 natin. para 360. ikot na lang, paikot Oo, na lang. No? mabilis ang edit Mabilis yun. na. Tsaka Saka kita tayong andun- lahat. Mm. Saka andun na, pwede na din yung audio doon. Oo, audio. Nandun na din. Siguro gamitin na lang natin tong full setup pagka talaga. Tawag dito? Pag available yung studio. Pag available yung studio yan. Ayan. Yung studio lang. Oo. Ay, Available. studio. Pag available yung I-manifest studio. natin yung studio din. Okay. So, Kasi marami yung, kaming balak for Balak, this oo. year. yung may-ari ng studio na to, ayaw pa ibigay sa amin eh. Ayaw pa ayusin. Ibayusin. Ayaw pa ayusin. Ano lang, for the context lang, no? Kasi may bakanting kwarto dito. Ayaw ayusin eh. Ayusin. Ito, may ano pa dito. Marami pang grocery dito sa part na to eh. Grocery. Grocery yan. Hindi, ano yan? Overhaul. Overhaul. Oo nga. Pwede niya ibenta itong mga to eh. Oo eh. What if Grocery. mag-live kami ngayon? Benta namin to. Tingnan namin to. 21. Hindi niya alam eh. Hindi niya alam. Ng kwarto siya eh. So, Oo. pwede natin ibenta yan. Yung may-ari ng studio nagtatrabaho. Oo. Tayo din magtatrabaho. Nagtatrabaho din. Para pag Oo. itrabaho. Ayun no, naka-set up na nga yung May mga, clocks ano, dito guys. Pamain na lang. Anong size to? ano tawag dyan sa sandals na. Ano to?
to? Mirmi? Mimi yata. Mirmi. Mirmi. Crocs. Crocs for kids, guys. Size. Oh, maganda yung gilid niya. May Crocs decals. for kids. Pero ang nagsusuot, 30. 30. Ba't iba yung size ng ano? Size 4 men's, size 6 ng women's. Yes. Yan. Ting, 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 Napakaganda guys kasi merong ang ganda nung ano niya, nung detail niya sa gilid. Eh, Bilhin ganda, na kayo. no? Wala pang alipo nga yan. Wala pa guys. Malinis. Malinis. Maputi. May goma. maputi Oo, pa. maputi. Inamoy ito. Bagong laba. Bago pinamoy. Binabad sa Sunrocks. Pamay na lang Crocs. Ganda. Yan. For 250 pesos. Tupit ka na lang. Galit Pang na fans tayo. namin. binili ng 2.5 eh, no? 250. Ganun ka ano. Laking baba. Laki magbigay ng Di- discount. Di ba yung 250, yung isang kabila Isang lang. kabila lang. 250 ulit yung isang kabila. Ito, Mirni. Sandals. Maybe Na sandals. pang, pwedeng gamitin pang ninang Ano yan? sabi Oo, niya. ninang sabihin niya. Leather ba yun? Yeah. Leather. Parang, Alin? parang, ito. Yan. Synthetic siya. O, Synthetic 300 mo na. leather siya. O, sige, 300. Kasi 300 na. synthetic. 300 Ay, na, guard guys. tiray siya, guys. Oh. Ay, Ga- hindi pala. Hindi. Hindi, Matira batake. ako. mababaw. Baka ako bumili. Baka ako bumili. Batayin mo pa. display. Pwede pa yata yan. Ano Pwede pa pang- dyan? Dami niyang Crocs dito. Maraming Crocs. Meron pang Adidas. Adidas. Adidas na color pink. Adidas. Hindi ko lang maabot guys kasi masyado nang malayo. Anong tawag dyan sa Adidas na yan? Slip-ons. Ay, slides pala. Slides. Slides. Yan. Yan Ito, yung oh. slides. Oo nga. Slides. Yun. Tapos meron pa doon. Sumikat sa- yan eh. Mm. Nung sumikat yan, natatandaan ko, ang dami sa TikTok. Ay, oo. No. Ngayon naman, ang dami naman clogs. Ano yung clogs? Ano yung clogs? Ano siya? Para siyang Crocs din pero leather na buo siya. Enclosed na talaga. Yung bandang toe part. Wala nang butas-butas. Wala na. Leather talaga. Ang Ano siya? ganun. Yung sahig niya parang Birks. Mm. Tapos leather yung sa pinaka Di ba toe mainit part. sa paa yun? Yun nga, medyo mainit. May nga. ano, may gamosa din na ganun. Oo. Basta, ang corny tingnan. Pang mayaman lang. Pang mayaman. May Depende. binabagayan. May binabagayan. Binabayan lang. Oo. So, yun. Ngayon, yun na ang kamustahan natin. Hanggang sa muli. Bahala. Aga. Joke lang. May naisip ako Ano yan? topic pero kailangan yata kasi nandito si Gio. Ay, oo nga. Bakit? Pero pwede din natin pag-usapan ngayon. Sige, pag-usapan natin Usapang music. music. Okay, Siyempre si sige. Gio, Wow. ano ba niya? Conservatory, di ba? Oo, yun music. yung friend natin na sobrang hilig sa music. Music. Oo. Pag gines namin yun guys, nandun kami sa Sa private studio. pool. Oh, sa private pool na may heater, guys. Lahat yan may falls pa yun. May pulse pa. May automatic door. May fish pond. Kompleto yun, kompleto. Doon tayo sa original studio. Tapos may plus one din tayo si Leslie. Di Oo. ba? si Wala Leslie yun. nga Ala pala, no? pa, nagre-review ata Hindi si pa, Leslie. hindi pala pang result yun sa EE eh. Pwede pa naman. ECE. Ay, ECE ba? ECE. Mapipilit Pareho naman yun yun. Mapipilit. Alam mo naman kalod ka rin ng kaibigan Pareho natin yun. yan. The ongoing review niya. Ongoing. Ang- Leslie, kung napapanood mo to, Kung nanonood ka man, Ala, galingan mo. shoutout Leslie, galingan mo. shout out. mag-chat ka. Make your kuya proud. Oo. Eh, So yun yung sa music. Ako kasi ilang taon ba ako na humaling sa Yung music? music. Lang. Ang first love ko sa music drums talaga. Nung sa Pilar. nung may parang, doon kasi ginaganap yung mga, tawag doon, gatherings dati. Saan sa Pilar? Alam mo yung LTO? Fleur Brew sa National Road. Sa National Road sa Yung taas Looban. nun, gathering dati. Oo. Ay, totoo ba? Oo. Hindi ko alam. Ngayon nata gym na siya ngayon. Pero dati Mm. pa din naman, gym siya tas kalahati. Parang, Yun yung gathering. hall pa rin siya. Hall. Tapos ang Function ganda nung hall. parang nainganyo ko, pinapalo-palo ko yung ganun. Mm. Tapos yun throughout So, my lifetime. since then, mahilig ka na mamalo talaga. Oh, spang. Ay, di, tambol. Tambol. Di, na ako, parang nagustuhan ko yung drums kasi may beat, may, pero wala pa akong idea sa mga rhythm, ganun. Wala pa akong idea sa kung anong dapat maging yung metronome, ganyan. Tapos, ayun, tinay ko ulit nung high school, sakto syempre pag high school ka, Battle of the Bands, di ba? May mga, sasalihan kayo sa high school. Ang unang kanta kong pinanakti, siguro, Martyr.
Martyr Martyr Nievera. Nievera. Oo, yan. Martyr Ano? Nievera. Classic ng mga Classic, battle oo. ng high school. Oo. Tapos, ayun, Kamikaze kasi, kausuhan nun. Kamikaze, Martyr, Director's Cut. Tapos, ano tag dito? Siyempre, hindi mo mawala yung huling sayaw dun. Oh. Ayun yung pinakamagandang intro ng ng Kamikaze, drums ng Kamikaze. Tapos, Tagpuan, yan. Nainggan nyo din ako. Tapos, dun, lumawak yung ko. Tapos, yung mga naging college na ako, yan, nag-expand pa ng Franco, ang tawag dito, Wolfgang. Mga metal na halos. Metal Ay, na layo ano, nung sa anong Wolfgang. talon mo pala, no? Oo. Wala akong masyadong alam na kanta sa Wolfgang. Metal yan masyado. Ano na tawag Hindi dito, ko na doon na ako, puntahan yung genre na yun. yung tipong napabili na ako ng double peds. Ah. Double ano yung double Nasa ped? iyo pa yun, nasa iyo pa ngayon. Andito sa Late. Sa tropa. Sa tropa. Kasi nasa ibang bansa ka, hindi ko pa Di ba makuha kuha? Pero pag nauwi ko, Na drummer try ko din. Hindi. Drummer yun dati. Drummer ba siya dati? Si Maka. Ano siya? Drum and lyre. Drummer. Alam ko, drummer yun eh. Ayun. Kasama ni Carlston yun. Drum and lyre yun. Pero siya yung doon. Triple. Triple. Tawag doon, triple. Tapos yun, na ko nung nagka-opportunity akong provincial band, yun, mas nahasa kasi, syempre, hindi lang naman ng yung ibang genre. Tsaka ang talon ng crowd ko, iba. From nagwawala. Yung mga nagwawala, tapos mapupuntang... From nawawala. Hindi. Hindi nga kasi, syempre, yung nandun nawawala yun eh. Nagsisik ng right guidance. From nagwawala to nawawala. Tama. Sa mga lost. Sa mga lost. Galing. Tapos yun, syempre, pag ka na sa may pressure na maano mo na, kailangan di ka maano. Ayun lang yung, yung performance ko na ang linis. Sa, doon nga sa provincial, ang linis nung gawa ko. Awesome. Paano lang ako sa sarili ko eh. Galing ah. Parang walang walang... Doon sa part na yun eh. Malupit pa yun eh. Yung thunder na. May maganda akong picture doon eh. Oo. Ang ganda na may nakita akong picture doon. Ang pangit ko eh. Andun halos lahat ng picture na nasa bamboo. Ay lang, ginagamit ko hanggang ngayon. Bamboo pics mo pala yung mga dati. Drummer Send mo days, na yung picture para ma-update na. Ay, nasa bahay mamaya. Sabi ko sa'yo Ay, kagabi. may picture ka pa rin sa akin. Nandun. Joke lang, wala akong bambol. May picture ka pa dun sa akin. Kaya pag kinuha yung video. Kailangan ko ng... hindi, kasi nung sa pictures. Anyways. Music. Ayun, so... Ayun, drums talaga parang ayun yung mother station ko sa music. Tapos pangalawa, guitar. Wala lang din, mga fingerstyle. Hindi, kasi yung Uso kasi nun si Sung Ha Jung. Oo, Sung Ha Jung. Ang unang inaral ko na ganun. Reverse flow in you din ba? Oo. Pero hanggang intro lang hindi ko na. Ayun lang din kaya ko dun eh. Ang sumunod na dun, na lang. Alam mo intro ng walang iba? Medyo may pagka-fingerstyle din yan eh. Ayun. Ezra Band yun, di ba? Parang pinaplak pa na na letter D. Ganon. Ayun yung tapos yun, hindi na siya nauso. Ano hindi nauso? Ala na. Hindi, ay yung gitara. Kasi yung, lang, first year, second year lang si Sung Ha Jung nun eh. Pero, third year, wala na. Hindi na. So, yun. Kasi ang dami nang gumaya din kay... Ewan ko kung gumaya o baka na... Inspire lang. Or parang mas... pwede pala yung ganun. Or nag-video na din sila. Pero or baka naman sabay... I mean, si Sung Ha Jung lang yung unang nag-video ng ganung style. Pero may gumagawa na dati. Sung Ha Jung, baka gusto mong mag-guess. Dito. Ano yun mo? Koreanist mo? Sung Ha Jung, guess imnida.
Parang kahapon. Ano yung sinabi mo may imnita din? Saan? Yung kumakain tayo nila Jabal kahapon. Ano doon? Sa Ano ba Korean, yun? sa Korean store Meron kayo. ano yun eh. Ayun na. May imnita ka din sinabi. Di ko alam kung sa tubig yun eh. Basta may ginanon din siya. Matatawa kami ng tawa. Nalimutan ko yung sa egg ba yun? Oo yata. Yung danas ng egg. Oo. Ay, Well done, imnita. Kaya tayo. Tukmo kayo ba? Hindi ko na maalala. Basta Anyway, sige. basta pag may ano sa akin kasi ang dami Koreano sa SM ngayon eh. Pag Hindi ko makain sa inyo. may mga kumakain, May kumakain. pero mahirap silang talagang kailangan Kausapin. nila may translator o kaya tuturo lang sila. Siguro yung English nila minimal lang yung ano. Kaya This, kunwari this. gusto nila to, Yeah. this imnida. Isim nila. May example ni Mida. Grilled pork chop imnida. Tantado. Tawa doon. Nag-ano kami doon nung may dumating. Sabi nung isa, irashay mo Ano yun, Nay? Mali! Marugami yun, Nay. Mali! Tawa. Sabi ko siya, sira ulo, hindi ganyan yun. Welcome mo na lang. Welcome na lang. Ohio! Ayun, so... Balik tayo sa gitara. music. Music. Ay, kayo naman. Sa akin. Sige ka muna. Start yun, may inuwi lang gitara sa bahay. Sino? Sila Papa. Yun yung gitara ng Raster. Ay, oo. Saan sa bahay yun. Tapos, tutuwa lang ako. Tapos may natabi si Papa na libro. Pag sobrang luma niya, so parang binata pa siya. Ano siya? Songbook ba? Old Testament. Oo. Yung alam mo brown na... na yung pages. Yung nakukuha sa mga banga. Ganun siya kaluma. Tapos parang siya How to play the guitar. Yun yung book. Tapos In Hebrew. ganun siya kaluma. Kailangan mo ng mga scientist para ma-translate. May tawag doon, di ba yung mga puntang Transcribe. alien? Ano yung puntang alien? Yun sa Hieroglyphics. ba? Hieroglyphics siya. Hieroglyphics. Sa Ay, hieroglyphics. Egyptian. Egyptian pa. Alien daw mo. Makita mo din may mga pakpak, no? Ano nga yun? Ganun nakadrawing yung mga nota. Nota. Music. Ayun, may libro doon. How to play the guitar. Tapos andun yung basic chords, chord patterns. Sa dami niyang may scale. Sando sa dulo, nandun lahat ng chord progression. Yung may A, B, C, ganun. Tapos yung position niya sa chord chart, yun, position niya sa ang tawag doon? Sa scale. Sa fret. Sa fret. Sa fret. Nalilimutan na rin, no? Ayun, limutan. Tagal na hindi na gitara. Tapos doon ako na sabi ko, lupit ito. Paano to? Gaganyan ako. 1, 2, 3. Oh, A. Oo, di ba? A. So, yun. Pero di ko pa siya walang tunog. Hindi mo siya Ngayon, mapindot na maayos. Di ko siya, kasi di ko alam na dapat pindutin. Pindutin. Kasi totally Akala mo wala. yung Blanco talaga. akala mo yung pag nakatouch lang. Oo, nakatouch Ayun na yun, no? lang. Ano yung soft touch? Digital na yung mga Digital na? panahon na yun. Dumating yung pinsan namin, pero tito talaga. Pero bata pa kasi. Oo. So, yun yung nagturo sa akin. Sabi ko, tinuro niya sa akin yung famous last word, yung intro. Yung ting. Ay, iba pala yun, di ba? Ano pala yung sinasabi ko? Ay, Puta, yun eh. Super props yun eh. Basta yung famous last word na intro, tinuro niya. Hindi, sabi ko, ang galing na, gusto ko matuto. Tapos sabi niya, sige, ito na muna aralin mo, basic lang. Crazy for you. Tapos lang yan, A, E, F sharp, minor, D. So, paulit-ulit lang crazy for you. Tapos yun yung naroon ko buong linggo. Sinuro niya sa akin yung strumming. Ganun. Sa tuwa na, uy, marunong ako mag-gitara. Hanggang... din nung pumasok ka sa school nun, wala akong dalang gitara nun. May nagdadala ng gitara, pero nakikinod-nod lang ako. Yung tugtog niya magbalik. Hindi ko na matanda eh. Pero parang mga ganun classic eh. Yun yung walang iba. Isa din yun na
tumatak din sa amin lagi na yung tinutugtog. Tapos, more on foreign yung tinutugtog sa room. Kung familiar kayo sa, alam mo yung, ang tawag dito? Basta hanapin ko mamaya. Nalimutan ko na yung, ano siya, solo artist siya na nagigitar. Tapos pa-emo din yung buhok niya before. Yun yung tinutugtog niya. Hindi ko din alam. Craig Owens. Hindi, mamaya hanapin ko. Tapos hanggang Justin Bieber. pumasok ako sa Akatsuki. May isa doon yun yung master natin. Si Master Carlo. Yun yung nag-ano sabi ko, galing to. Gusto ko din maging katulad niya. Kasi yun, may nilook up ka na. Oo, parang minsan, nakatingin lang ako, na-observe ko paano siya mag-gitara, paano niya tugtugin yung gantong kanta. Hanggang sa bahay, yun yung ginagamit ko, yung gitara ng cluster. Tutugtog ako. Tapos, hanggang nahasa, tugtog, napalitan na yung mga pop song, naging worship songs. Hanggang yun na lagi tutugtog ko. Then, worship song yun? Ano yung Akatsuki? Balikan nyo sa episode 1. Ayun, napaplug natin ang episode 1. Check nyo yun, guys. Ayun, tapos naging part din ako ng provincial band eh. Doon ko na natagpuan sila Junjun. Akala ko at ang lahat. Sino? Blip niya. Wala akong blip dito. Wala akong blip dito. Sabi ko si Lord. Ano kaya? Itatapal lang na lang yan. Pero doon ko na-discover yung talent at na-share din sa iba. So yun yung akin. So, ang tinugtugan mo din ay mga nawawala. Oo. Minsan naiyak pa sila. Minsan naiyak din ako doon habang tumutugtog. Ako na-feel ko yun. Alin? Yung habang tumutugtog. Doon mo ma-feel yung flow. Yung parang ina-absorb ka nung flow mismo. Pag parang nandun ka na sa momentum, hindi momentum eh. Nasa zone. Sabi natin zone. Parang zone ba yun? Zone ba yun? Sa moment. Sa moment. Sa moment ka na. Momentum na nga. Moment mo pa. Iniklian eh. Iniklian? Ayun, pag nasa moment. Ako may mga feeler ako na nagawa na hindi ko normal na ginagawa. Sa palo, yung mga palong bigla mo na lang naisip na papasokin mo to. Yun? Adrenaline yun. Pasok siya. Hindi eh. Kasi pag adrenaline, dire-diretso eh. Kada kanta. Tapos kada flow na papasok. Pag sumabay ako, pag sinabayan ko yung flow. Sumasabay ka ba sa flow, pre? Bigyan ka ng flow. Basta pag may nagagawa ko, nagugulat din ako sa sarili ko na, ay pumasok. Paano nangyari? Galing. Paano yun? Tapos pag ginawa ko na, parang sasabit, di ko na gagawin ulit. Ganun. Ayun, so yun. Ayun yung akin. Gitara lang din yung ano ko. Naging music instrument. Kasi ayaw nila ako bigyan ng mic talaga. Alam na lahat naman. Pero ngayon may mic ka na. Oo, ito na lang. Yan na yung mic mo. Pang salita lang. Pang salita. Di okay na yan. Okay na yan. Sabi ko second voice lang ako eh. Nakaganyan kalayo yung mic ko. Ayaw pa din. Ayun din pala yung isa sa yung sumigunda. Paano sumigunda? Yung mga second voice. Second voice, yung pang-blending. Oo nga eh. Minsan naririnig ka nga namin pagka kumakanta eh. Pang-blending. Gusto ko sa blending lang din para mas maganda yung ng kanta. Kami ni Vince. Mas makapal siya pakinggan kasi. Tapos si LA, siya dapat yung main voice. Main talaga. Minsan pag nag-main voice siya tapos biglang nag-blend. Maganda pa rin. Nasusundan ko. Ayop yan. Sumasabay ka sa main. Ayun, yun yung akin. Yung sa akin naman, hindi ako nagsimula sa gitara eh. Alam ko yung gitara kasi ang naunang natuto mag-gitara sa amin talaga. Yung mga pinsan ko, sila Emil, sila Jules. Yan. Sila Emil, magagaling na mag-gitara noon, bata pa lang. Si Jules ang nakita ko mag-gitara. Pero, yung kuya ni Emil. Nasa America. Para sa masama. Si Jules, yung matangkad. Kasama ko. Malaki katawan. Si Emil yung matangkad. Matangkad naman din si Jules ah. Hindi, malit. Hindi, medyo mas matangkad si Payat kasi si Emil na yung may team ba yun? Di. Pinsan ko. Pinsan niya. Hindi si ano. Sino yun? Hindi si Jules na vocalista. Hindi. Ay, baba. Naisip ko Jules na una, One Day Calibre.
Si basta Mendoza. gitara. Hindi. Tropa din yun. Yun. Basta yun, Magaling. dalawa yun, magkapatid yun. Pero, una ko nakita nagigitara lagi sa Amiel. Si Amiel yung nakita ko na talagang mahusay kasi, ewan ko, parang, parang sa pamilya yata namin, lahat yata kami musical inclined. Kasi si mama ni Amiel, nagpapiano kasi yun. Kaya siguro naman na rin yung sa yung talent yan. Instruments. Oo, instrument. Yung isa ko din tito, yung bunso nila papa ko, yun, nagpapiano, nagbabanda din yun. Yan. Si papa ko nagigitara din, pero hindi ko siya nakita na naggitara. Pero nung nakabili ng gitara si lolo ko noon para sa kay kuya kong dalawa, ginagamit ni tatay ko, nakita ko ginamit niya isang beses. Pero after nun, hindi na. Tapos hindi ako sa gitara nagsimula. Nagsimula ako sa bandurria. Rondalya, no? Rondalya talaga, nung high school. Yan, kasi si kuya ko doon, yung sinundan ko, kasali siya doon una talaga, rondalya din. Tapos, syempre kasi pagka nung high school ka or nung pag magkasama kayo sa school ng mga kapatid mo, uy, kapatid niya, yan, ganyan. Ba't hindi ka nagganto? Kasi si kuya mo ganyan. Mga ganun ba? Hindi sabi, sige, dyan na lang din ako. Tapos, punta ako sa section nila. Punta ako sa section hanggang sa Rockers ako eh. Bandurya pala. Ibang bandurya. Tapos to make the long story short, naging member ako ng bandurya sa amin. Tapos natuto, yan. Ng rondalya. Ng rondalya. At nagbandurya. Nagbandurya. Sorry. Naging member ako ng rondalya. Yan. Tapos, ang una kong tinugtog doon, Pandango sa Ilaw. Mga diba? classic. Tingnan yung genre ng tinatalon na. Yun muna. Classic yan. Pandango sa Ilaw. Doon muna tayo sa folk song. Folk songs yan. Pandango sa Ilaw. Pero marami pang iba eh. Tapos, sumunod doon na Beautiful Girl yung teacher namin. Yung naggawa ng naging pop. Oo. Pero bandurya pa rin. Kasi sa amin may bandurya, may octavina kaya para mas buo yung tunog. Pangit kasi ko pangit bandurya ko bandurya lang. Yung octavina mas mahaba. Mas para siyang gitara. Pero 12 din ba yun? Basta madami pa din Ganon din, pares lang ng string. 16, mas mahaba 16 lang. strings. 16. Paano lang siya, mahaba. Correct me if I'm wrong. Hindi ko rin alam. Ang tunog niya mas makapal lang. Pero, ang sabi sa amin ng teacher namin noon, mayroon pala kaming cello doon. Kasi may isa kang malaking baho talaga. Nandun nasa library rin. So, Fininger style si cello? Hindi. Yung cello nga. Cello. Di ba ginagamit yun? Yung cello. Pero, yung cello, hindi pala C. Nung batch namin, hindi na siya nagamit kasi hindi na niya naituro. Kasi yung bandurya. Tapos pagkayari ng bandurya, tinanong na ako nung naging second year yata ako nung third year na. Tinanong ako nung teacher ko kung marunong ko maggitara. Kasi nga yung kuya ko na sinundan ko, marunong maggitara. Sabi ko hindi Pero pa. graduate na. Kaya tinanong ka. Gumraduate na kasi second year na to eh. Ayan, gumraduate na siya. Tapos tinanong ko marunong, sabi ko hindi. Tapos sige daw, tuturuan na lang. May mga binibigay na chords, ganyan. Tapos hirap na hirap ako nun sa mga flat chords. F, mga bar B, chords. ganyan. Ang hirap nun. Doon din ako nahirapan. Ang hirap niya talaga kasi tapos ang liit pa nung daliri ko nun kasi liit ko pa nun eh. Oo. Ang hirap niyang abutin tapos yung mga yun eh. Kung alam niyo yung tugtog ay yung sounds na victory. Yung tinuro niya yun. Yun yung kami yung batch na una sa huling tumugtog nung kanta nung tugtog na yun. Oo. Kasi hindi ko alam, parang yung ang dami niyang ginawang kanta na ang dami niyang inaral na kanta na sa amin nang pinatugtog doon sa batch na yun. Masasabi mo bang kayo yung pinakamagaling na batch? Dahil kayo lang yung... Hindi naman siguro pinaka tawag dito. Nabigyan ng opportunity siguro. Humble talaga. Hindi, totoo eh. Hindi, totoo lang. Humble mo, Junjun. Tapos sa Bohemian Rhapsody, yan, talugtog namin yung Bohemian Rhapsody. Yung mga pinapati pa yung mga 7/7s. Sabi ko, paano yun? Tapos ganyan, as pag ganun-ganon, ang hirap. Ang sakit nun. Ang sakit sa nakakangalay. Tapos hanggang sa, yun na, nung
Pag ato na Akatsuki days na kasi third year ako pumasok na Akatsuki days noon eh. Yun, doon siya nagtuloy-tuloy after ko maggitara. Sino ba nakita ko nagda-drums noon? Kuya Herbs. Hindi, late ko na nakita si Kuya Herbs. si Kuya Herb na nag-drums eh. Si ano yata? Sino to? Yung dating pro band, Gian yata pangalan nun. Tagalimay din. Gian. Alam ko Tagalimay. Yun, ang galing niya. Ang galing malupit niya mag-drums. yung Tapos, pamalo yun. ito na nung naging South Bay band muna. Tugpak, tugtug. Nagaganon-ganon lang ako. Tapos tugpak, tudug, pak, gano'n. Tapos pag nagpa-practice, nagpapalo lang ako. Testing lang. Meron pa nga nun kaming dalawa ni Chelsea. Si Chelsea nagigitara. Kumanta siya ng Jeepney ni Ian Constantino. Tapos ako nagpapalo-palo ron. Ang galing kumanta ni Chelsea. Ang galing niya mag-gitara eh. In-upload na ngayon sa Facebook. Hindi sabi, uy, ang galing ni Chelsea. Ang galing ni Chelsea. Ganyan. Tapos may nag-comment. Ay siya, okay na sana pero sana hininaan ng konti yung drums. Ayun ang unang basher mo. Hindi. Ba? Hindi naman. Parang hindi yung tempo malayo doon sa hindi naman malayo pero parang pasok. inappropriate yung palo ko doon sa sa kanta ni Chelsea. Kasi hindi ko alam, bigla na lang parang every practice talaga, nagdo-drums. Hanggang sa natuto. Susundot ka ng palo eh. Oo. Pag tumatayo si Karsten. Yan. Hanggang sa yun. Palit. May nakatugtog ako ng mga cluster activity ng provincial. Saka yung tayo na international conference Ilocos. Tama, ikaw nga pumalo. Yun. Ikaw pa pumalo nun? Oo. Talaga ba? Kasi wala din si Karsten nun. Sumunod lang sila. Hindi. Nagpa-practice talaga tayo nung tayo. Hindi na talaga nakatugtog si Karsten saka si Joseph. Hindi ko alam kung bakit wala dun eh. Hindi. Si Dico noon. Alam kasama ko na. niyo ako pero hindi pa ako parang sinabihan na yung batch ng banda talaga natin yung tutugtog doon. Kaso nga hindi available yung iba. Hindi available sila kaso hindi sila umabot. Si Vince saka sa LA sumunod. Tapos si Gio din hindi nga. Hindi sure kasi may pasok siya noon. Tapos sumunod lang din. Kaya yun. Tapos yun. Pagyari ko magbandurya, gitara, tapos drums. Tapos yun lang. Nasingit natin. Nung nakaraan may nag-chat sa akin kung pwede daw akong tumugtog pa sa nila. Sabi ko, ala na. Ala na, ano? Akala mo may nag-chat, pwede mo ba akong paluin? Hindi. Papapalo lang? Hindi yun. At alam ko pwede daw tumugtog sa kanila kasi may daw sila, may gig daw, parang ano ba to? Parang may gig daw sila sa isang cafe na kinuha sila, tas kulang sila ng isang gitarista daw. Sabi ko, hindi na ako. Hindi na ako klase mo kaya. to ng high school, college siya. Kakilala ko lang nung college. Sabi ko, hindi na ako kaya. Ganyan. Video ko na lang kayo. Yun. Parang lang din nakakatuwa na, nakakatuwa yung part na yun. Naalala na tumutugtog ka, ganun. Kaso nga lang, ang tagal na nung panahon na hindi na nakatugtog. Yun. Pero kaya, marunong naman. Kaso lang, wag na lang mag-expect ng yung pulido na. Yeah. Baka yung mga dad nun, yan. Sa bahay, nung pinayos ko yung gitara ulit, kadadating lang ulit, pero last week ng January ko nakuha ulit. Kaya try ko ulit siya tugtugin. Natutuwa lang ako. Kaso kakastrum ko, naantok ako. Nakakalito na mag-aral ng strumming. Ako naman, natutuwa lang ako. Nahihili ko yung sarili ko. Kasi nung 2023 yata, 2023 namili ako ng gitara nun, di ba? Oo. Ayun, kahit pa paano naka-recall ako ng mga tugtog. Nakatugtog ako ng bago kasi iba, hindi ko talaga maalala. Tapos hanggang sa nag-iba yung gusto kong gawin, binenta ko. Naging camera. Okay lang yun. Okay lang yun. Na mo, parang may na-refresh ka sa mo. Hanggang ngayon pala tumutugtog ako, activities na lang. Sa Higher Akatsuki. Hayo siya. Ano ba yung bata sa Naruto? Chunin ba? Chunin. Tapos yung mga medyo matanda, Genin. Genin.
Jonin. Johnny. Ano yung mga genin? Genin mas mataas yata. Ayan. Okay. Ayun, doon Yun. ako tumutugtog. Pag may mga activities, Mm. nakakatuwa lang. Parang, may mga bagong kanta. Yun naman yung Yun, inaaral ko. Dati kasi di ba Parang hindi na dati, pwede yung mga yung mga luma yung na mga luma naabutan natin, Pwede no? naman pa, pero ito Konti na pwede lang. naman ito mga bago. Why not try nga yung bago na? Tapos iba na yung beat, iba din yung tempo nung mga kanta ngayon. Mas challenging. Oh? Fiesta beat na. Fiesta beat na. Mas challenging siya. Nilapit na kaya malapit na sa Planet Shakers, gano'n? Medyo hindi tunog naman. siya, tunog Ben and Ben. Folk din. Medyo may pagka folk country. Yan ba? Ayos, Maganda Wala pa akong naririnig Pero na bago. medyo siya, malapit pa din naman siya sa may synth kasi. So malaro talaga yung nag-innovate na sila. yung melody naman. So, yun. Masaya mo. If given a chance, ano yung mga gusto nyong aralin na Instrument. Yung hindi naman yung mamamaster, pero yung maalam nyo yung basic. Ako, alam niyo yung, siya eh. Alam ko na yun. Yung parang batcha, tapos may mga bilog-bilog. Yan, yung tapos natap na gano'n. Ang galing kaya nun. Pwede yun. Pwede mo lagyan ng tag dito. Pwede percussion mo lagyan ng, pa din. Percussion. percussion. Pwede mo lagyan ng tela para kunyari ma-mute yung yung medyo part na mas yun. mahina. Di ba kasi may palm mute sa gitara. Doon pa ganun. medyo ganun. Ang kasi, ang majestic kasi nung tunog niya. Alam mo, may ewan ko narinig niyo yung part ng OST ng Game of Thrones. Yung basta doon niya ginawa niya doon. Ang ganda. Sabi ko, galing ka ako nito Ganda nung ganun. Bilog lang siya tapos may mga may iba-ibang laki ng bilog ng butas. Tapos yun doon ka magtatap. Paano parang pa-hexagon yung butas niya. Ang ganda nun. Hindi ko lang alam kung anong tawag sa instrument na yun. Pero ang ganda. Batcha. Saan kaya nag-originate yun? Parang Russian or Indian? Feeling ko China rin. China. Feeling ko lang. Pero di ako sure. American siya eh. Oo, may tunog. American. Pero kasi minsan, di ba, may originated na doon talaga nanggaling yung instrument na yun. Kasi na-adapt lang ng American or sa atin. Ayun. Ang galing niya. Sa'yo, kaya. Yung ang tawag doon, hindi siya harp eh. Nalimutan ko yung tawag sa mismong instrument. Pero string instrument din siya na pahiga. Hindi siya yung katulad ng Isona eh. Yun ba yung nasa hindi ba yun yung nasa Kung Fu Hustle? Yung tinutugtog ng dalawang nung dalawang kalaban. Hindi ba yun? Yung may hindi yan. Hindi eh. Something siya eh. Yung name. Para Kazakhstan. Wala yung string instrument. Tapos, ganun din siya. Di ba parang instead sa'yo di ba tinatap? Yung dalawang pinipitik-pitik. Ayun ba yung yung inaano na, yung sa Kung Fu Hustle? Ayun yung sasabi ko. Hindi ko nga alam. Hindi ko matanda ko. Hanapin ko din. Dalawa na assignment ko Dalawa na. Hanapin ko na nga yung artist muna. Kanina. Ay, ikaw sa'yo? Ocarina. Ocarina. Ano yun? Ano yung Ocarina? Napanood mo sa yung parang siyang shell na Shell sa siya. pinapanood natin anime. Oo. Pero doon kasi malaki lang siyang shell. Doon sa yung Paano yung original notes na nun? Ocarina. Parang flute lang Para siya. siyang flute. May butas din. May butas din. Ocarina. Maganda yung Ito, ganyan. Yeah, ang galing no. Natin mo yung tunog. Siguro pag nagsama-sama tayong tatlo sa mga gusto natin. Maisig no? Aralin. Angelic yung tunog. Baka kunin na tayo sa heaven. Heaven. Oo. Pata na yung Kukunin na tayong music doon. Oo, sabi, tumugtog kayo sa Rapture. Sarap. Sira ulo ka. Tumugtog mo sa Rapture, Bluebird. Pananarita na. Ayun, meron pa. Octarina. Tawag dito, sa music, syempre, ano yung mga kanta na winish mo na dapat naisip mo yun na dapat tawag dito? Ano yung Na sana ikaw yung gumawa, parang gano'n. Ako yun. sana.
Sana ni... I belong to the zoo. I belong to the zoo. Bakit? Mukhang malalim mo yung May pinaghuhugot. follow-up sa bakit? Bakit na walang follow-up question. Siyempre, bakit mo yun? Bakit ayun yung Doon sa kanta mo? na sana, may mga parts doon na naiisip ko na noon eh. Oo. Tapos, ewan ko bakit siya napunta ron. Oo. Meron pa yung sa... Ano bang kanta ni TJ Monterde? Basta alam ko lagi siyang kanta lang ni TJ Monterde yun eh. Yung unang melody nun, naisip ko na siya. Di ko, bala kayo, maniniwala ko, hindi. Pero naisip ko na siya. Tapos, narinig ko siya narinig ko doon Sa kanta ni TJ Monterde. Iyon, pero hindi ko naman inisip na sana ako gumawa. Parang na-amaze lang ako na, alam mo yung parang na, hindi lang pala ikaw yung nakakaisip ng mga bagay-bagay. Ganong melodies. Nagulat ako la. Sabi ko, ano lang to parang kinakanta ko to dun sa tinatype kong kanta. Ganyan, parang ito yung iniisip kong tugtog dun eh. Kasi nagulat ako na na-release ni TJ Mon. Yung melody yung hindi yung kanta. Edi, ano yun mo? Copyright Wag niya. na. Copyright. Wag. Hindi pa naman patented yun. Ako so yung kay Ed Sheeran, Dive. Dive? Oh. Bakit? Ang ganda eh. Ang ganda kasi nung sa, ano tawag dito? What's Sige, your wag na lang history? What's your history? Sige, wag Do na you lang have yun. a tendency to leave some people? Hindi. Ay, hindi ba? Bakit? Ano siya sa pagkaka-compose ng, di ba? Ganda ng wordings. Aware kayo kung paano gumawa si Ed Sheeran ng kanta. Oo. Tugtog muna bago lyrics. Ganun siya eh. Ang ganda, basta ang ganda. Basta may melody na siya. Kasi ang basic nung ni Ed Sheeran, di ba yung mga kanta, parang pag sinabi niya yung gantong word, alam mo ito yung Kasunod na word na masasabayan mo. Na alam mo yung tono na masasabayan mo. Ganun. Ayun, yung dive, saka, ano pa ba yung isa? Photograph. Hindi eh. Castle on the Hill. Yung ng... Uy, maganda rin yun. Castle yung on the Hill. background music, yung -1 ng ng Man-Child. Hindi ko pa yata Sabrina napapakinggan. Carpenter. Oh. Ang ganda kasi nung pagka-build up nung din niya. Papakinggan ko mamaya, hindi ko pa napapakinggan. Basta maganda. Tapos Kasama si Ed Sheeran na sa Man-Child. Hindi, siya lang. Si Sabrina yung kay Sabrina Carpenter lang mismo. Yung Man-Child na kanta. Oo. Okay. Get. Yung lang, pero wala akong pake sa lyrics kasi. Yung build up lang ng melody nga. Ang ganda nga sa mga lalaki yun eh. Man-Child! Man-Child. Sa lyrics pa. Ay, sa pa lang. Lyrics pa lang, title. Yung mga immature na lalaki. Ikaw. Sa akin, dahil sobrang fan ako nung December Avenue talaga. Kay Zell, grabe gumawa ng Yung City Lights pa lang niya before. Gandang-ganda ako. Ay, yung unang version, no? Oh. Bago pa yung ngayon nilabas sa Spotify. Parang hindi ko pa napapakinggan yung... Sige, papakinggan ko rin. City Lights. So, yun yung mga original before ng December Avenue. Ayun, yung City bago Lights, pa siya, Confession, Years and Rhymes yung una. Yung mga bago pa siya mag-boom talaga. Ayun. Yun yung Confessions, tsaka City Lights. Confessions, nalimutan ko na. Maganda yung Confession. Ganda. Nalimutan ko Tapos na di siya, ewan ko ba't di siya nag-trend yung Confessions. Hindi nila ina-upload sa Spotify. Kasi may mas mga bago naman sila. Kasi rin si Confession para siyang pop rock. Pop rock. Kilala sila sa pop na yung pang broken. Hindi naman sila nakilala sa ganun. Kasi yung inisip ko yung dahan before. Hindi pa ako broken dun eh. Oo. Hindi, may mga kanta kasi na kahit hindi ka naman broken, pag napakinggan mo, masasaktan ka. Kasi yung music pag malungkot ka, maintindihan mo yung lyrics. Pero pag masaya ka, maanoin mo yung tugtog. May ganyan akong part kami ni Bossing. Sabi niya, yung nung nilabas si Cup of Joy yung Silakbo album. Sabi namin, pakinggan niya daw namin dalawa. Sabi ko, di ko magets. Sobrang pang broken siya na kanta. Yung buong Silakbo is from Grievance to Moving On. Hanggang... Para siyang yun yung buong album niya. Para siyang Stages SUD. Ganon din ang album na SUD. Stages lagi. So from acceptance, grievance acceptance is moving on.
Sabi ko, di ko siya mag-gets kasi sobrang, in love ako eh. Parang sa SUD ang album naman nila, ano siya, parang nagsisimula siya na mag-isa ka, nagkakilala kayo, tapos na naghiwalay, tapos naging kayo ulit. Yun, ganoon naman sa SUD. Doon nag-start yung, hindi, si SUD nag-start nun or si Kamikaze, yung trilogy. Ng album? Kamikaze. Ng mga kanta. Kamikaze. Oo, kay Kamikaze, di ba? Una si Tagpuan, tapos si Halik, tas si Huling Sayaw. Saan si Marter Nievera? Wala una pa yun. Ano filler episode nila? Long time Nag-aaway. Nag-aaway. Tapos yung buong yung director's cut na yan. Sinamarize yun. Sinamarize yun. Gagi. Tapos sa SUD, nagulat ako nung nilabas yung music videos nga ng ay, ikaw nga, ganda ng kwento ng SUD universe. Kasi, anong kanta yun? Di makatulog. Di makatulog. Yung sila, Wala. Ano yung sa Baliw. Waka? Baliw. Ay, Baliw. Ang ganda nun. Oh. Saka na alam niyo ba, napanood ko yung music video ng Baliw. Parang 5 minutes akong naramdaman na may jowa. Oo. Ganda, no? Maganda kasi. May anak na yun si Francesca. Ganda niya rin. Ganda kasi nung pagkakagawa ng music video. Parang ano siya. Kinilig nga ako dun. Oo, kahit ako. Aywan ko, nabalo din ako dun sa music video na yun. Ang ganda nun. Parang Sa'yo lang. Yun ba yun? Noong panahon na nilabas yung music video nun, parang naging ayun yung standard ko sa jojowain ko. No, gano'y itsura, no? Gano'y itsura. Hindi yung gano'y personality. Yung, quirky siya eh. Ang ano niya kasama. Hindi mo alam kung character niya lang. Hindi, pero feeling ko, Ro yun eh. Hindi Ro yun. Siyempre, hindi man sila kasi nung mag-propose yun, di ba? Propose ka ba sa Tanga. Artist guy. Puta ina. Meron ba eh? Ako naman, may kanta yung SUD na piling ko pag nagka-jowa ulit ako, gagawa ko ng video yun yung kanta. Ano yung sa wakas, nandito ka na. Ay, nakita ka na yata. Ay, bago ba yun? Medyo bago-bago. Kesa sa mga baliw. Halos 3 milyon na gina. Sa wakas nga ata. Oo, sa wakas nga ata. Ay, maganda kasi yun. Ayun. Ano yung, nakikinig ka ba ng full album? Ako hindi. Hindi ka na. Lang kasi ako, casual listener lang ako. Per kung ano yung... Kung ano yung magustuhan ko yun. Kung anong sumikat sa artist na yun. Pero, pagka naman, kunyari, bigla, kasi sa YouTube ganun eh, magbibigay ng suggestions eh, na minsan, hindi ko alam na na-play ko na pala yung isang buong playlist ng artist na yun. Tapos magsusunod-sunod siya. Dumaloy ata. Dumaloy nga yata. Doon ko lang siya doon ko lang siya mapapakinggan. Yun. Sa Kapop Joe, ganun. Sa akin, sa mga multo. pag favorite artist ko, full album. Hindi, nagustuhan mong full album. Full album. Sorry na December Avenue, pero liwanag nung Beninben. Kasi bumili ka pa nga pala ng nun. Ay, nung album yung yung may ilaw din yun, di ba? Pero yung buong kanta dun sa album na yun, mas nakarelate ako. Ewan ko lang bakit. Tapos, kasi nung time, tagal kasi maglabas si December Avenue ng album. Pa-EP sila before. EP lang sila. Hanggang late pag na. naipon, doon na nagagawing album. Tapos parang late na yung nirelease yung buong full album nung And biglang nagkaroon ng ng digital copy. So, wala. Spotify na lang ako kay December Avenue. Pero yung hard, hindi. Yung una pala, napakinggan na Tanya Marcova. Ayun. Ayun yung una 2008? Parang, basta yung first album CD nila. Wala pang Spotify. Talaga hard disk. Ako may napakinggan na ako na Yun yung lagi pinapatugtog isang full namin. album. Kay Michael B. yung mga DJ Bombay. Hindi. Talaga siya? CD yun. Meron kami nun. Doon ko nga napanood yung DJ Bombay tapos lahat yung may music video. Yun pala. May ganun din tayo eh. At feel ko meron din. Buong album. Napanood ko yun sa TV pa nila na. Pero yun yung pinakauna. Sa warto. Tainang yan. Ayun, naalala ko lang. Saka Sex Bomb. Wala pang wala pang Spotify. Wala pa. Ano pa lang meron Video City. So, siguro yun yung second album na binili ko talagang hard copy.
Yun yung Ben Ben and and Ben. Ben. Yung ano kasi wala pa kami pera. Hati kami nun sa Tanya Marcova. Oo. Ano yun? Tonto kami nun eh. May ano pa yun eh. Nawala na nga kasi, nawala na nga CD. Ang natira na lang talaga yung album cover. Album cover. Feel ko nandun pa yung CD, di ko. Nagtatago lang siya. Andun sa album. Wala. Wala ba laman? Wala. Nung nakita ko wala dun. Hindi ko rin alam kung saan napunta. Ayun. Andun yung mga ano. Wala sa ano eh. Parang di na nila tinugtog totally talaga. Kasi yun yung original din na almost nung Tanya Marcova. Yung first album na yun. Yun yung sa akin. Sa akin album gaya ko eh. Oo nga. 21 Pilots. Blurry Face yung buong album nun. Yung may Stressed Out. Tapos yung sumunod nila, Trench. May nagbago ng konti ng areglo. Maganda din. Tapos yung Pinoy marami ako sa sa Pinoy. Marami ako sa more on ka international. Foreign. Ang tawag dito, Forever the Sickest Kids. Mga luma na din. Tapos sa mga Pinoy. Anong genre nun? Pop o pop rock? Punk. Punk. Ay, punk yata yung considered nila. Ewan ko sa kanila. Mga tugtugan ng neck deep ganun. Ayun pala, Neck Deep pa. Yung 3 album nila. Ng Neck Deep. Ko din, Neck Deep. Tapos, dito sa Pinas, local, Sober Hall, Miles Experience. Yun. Hindi ko alam yung mga sinasabi niyo. Yung ewan ko kung sino na sa atin. Masyadong malalim. Yung Miles Experience, siguro high school. Kung siya napakinggan. High school. Ano siya, indie siya eh. Sobrang indie kasi niya. UST band din sila. Tapos, pakinggan ko sobrang suiting nung Ang ganda. Nung pinapatugtog ko rin yun. Tapos, hanggang ngayon meron akong album na, yung mga dina-download na. Andun, may copy pa din ako. Mga pirata, ganun. Pinapagado pa yung term, dina-download. Mga nakarip. Ano rin pala, Imagine Dragons. Yung Smoke na album nila. Yung may kasamang Gold. Ayun. Tama, Renegade ba? Ay, Renegade nga ba? Hindi. Iba. Meron pang isang banda na na nagandahan ako sa kanta eh. Jensen and the Flips. Yun. Ka-vibe niya dapat sana. Si Miles, si Jensen. Ganun yung vibe nung niya. Meron pang isa eh. Hindi, bukod sa Autotelic, meron pang isa eh. Yung yun, yung na-issue yun eh. Bandang Shirley. Jensen yun. Bandang Shirley. Hindi ko pa napakinggan yun. Yun din. May isa bandang Shirley ba yung nakauwi na? Paikot-ikot ba yun? Yung kanta? Paikot lang. Hindi. Brysom. Yata? Hindi. Over October yung Ayun, Over October pala. Medyo bago na yan. Si Bandang Shirley, yun yung favorite album. Yun yung title ng album, favorite. Ang kasabay. Yun eh. Kakilala rin ng kami. Kasi alam ko kasabay. Medyo matatanda na din yun. Ayun yung mga nila. Mga Up Dharma Down Days. Yan siguro. Kasi ganda naman nila eh. Ganda din ng vibe ng songs. Yan, kilala niyo ba si Isaac? Isaac. Yung bata na mahusay mag-gitara. Ihilang. Search. Si Isaac, siya? Para siyang si Gio. Ang gusto niya mag-gitara. Tapos, ano yan? Tapos, parang inisa-isa niya yung mga requirements, tama ba? Or mga elements ng modern OPM songs ngayon. Bata pa siya? Bata pa. Pero siguro mga nasa high school, 20, ganyan. 20 or 19. Okay, college. Mga ganyan. Sige. Tapos, may sarili na siyang may sarili na siyang channel eh. Kasi yun, napanood ko lang din nung isang gabi. Sinabi niya doon yung inisa-isa niya yung mga how to make a Filipino pop song. Modern OPM song. Yan. Tapos, basta nagulat ako na nagulat ako dun sa history ng nagsimula siya sa history. Basta nung sinabi niya yung kung ano yung genre nung 2000, tapos until dumating yung 2016, may isang banda na nagpabago ng lahat. Yun yung Ebos.
Four of Four Spades. of Spades. Na nagdala ng ng ibang flavor sa kanta. Binalik nila yung 80s, 60s vibe. Na merong ibang flavor ganyan. Tapos hanggang sa sumunod na yung Ben and Ben. Alam mo ba nung proud moments ko sa Four of Spades, hindi pa sila sikat. Nung unang labas nila. Alam mo yung ilaw sa daan. Oo. Pati yung Hey Barbara ka mo. Nung nilabas niya yung hindi, wala pa yun. Wala pa ba yun? Yung ilaw sa daan lang talaga. Medyo na sila nun. Ayun yung normal na nila. Yung mga itsura nila. Yung suot nila black na t-shirt lang, gano'n. Pero ang kisig ng kanta na yun. Bata pa sila totally. Ilaw sa daan. Ano to? Nung napakinggan ko yun sabi ko, ay, sisikat to. Totoo ka mo. Nung sabi ko, sisikat to. Maganda yung Tapos pinakita ko kay mama bago mag-grocery. Sabi ni mama, galing din daw. Magaling. Mahusay. Pinakinggan nga na sa akin yun. Sabi ko, lupit niya yung banda na yun grabe yung, hindi pa yun yung vibe ng Hair Barbara mundo. Iba yung vibe ni Ilaw sa Daan. Kasi yung sa Ilaw sa Daan tungkol sa mga pok-pok. Ayun yung kanta na yun. Pati yung tulog iba Iba yung areglo nila. May term na sinabi si ayun, ambient. Oo, parang sa mga OPM songs ngayon na modern, hindi na nawawala yung ambient na sound. Kasi yun yung sinabi sa Cup of Joe. Basta halos ang naririnig niya ganun. Tapos gumawa siya ng kanta. Nilagyan niya ng ganong ambient. May tatlong specific na style Ngayon, lahat daw yung tatlo na yung ginagamit ngayon. Pero dun sa ginawa niyang kanta, isa lang yung ginamit niya. Pero ang ganda. Di ko lang maalala kung anong kanta, pero tinutugtog na nila nung banda niya So, just si Isaac Word. Di kaya din, minsan, yung nagmi-mix or nagpa-final mix kasi yung naglalagay Sorry, ganun. Hindi mismo yung producer, yung sound engineer nga. Tsaka yung totally Hindi final mixing nung song bago. Sa Amerika may ganun Hindi siya instrument na magaling sa instrument. Hindi siya magaling sa mga Sa mixing siya. Producer lang talaga siya. Pero tapos, siya yung nagko-combine nung siya yung pag pinapakinggan sa kanya yung mga matanda na siya. Okay. Sa kanya pinapakinig. Pag sinabi sa kanya na sinabi niya na hindi nila gagawin. Hindi nila lalabas. Hindi nila lalabas. Okay. Pero pag sinabi niyang maganda nyo. Magiging boom. Talaga galing parang napipredict niya May mga vibe nga na gano'n. Nakalimutan ko ng pangalan. Pero ganun yung feel ko. Jeffrey Epstein. Kaya din nagkaroon ng almost similar yung vibe ng songs. Baka din iisa yung nagmi-mix sa kanila. Hindi ko lang din sure. Kaya, ewan ko lang. Pero kahit ganun, sabi natin iisa. Siya hindi parang pag pinakinggan mo hindi siya pare-pareho Kasi bawat banda may kanya-kanya silang identity talaga. Pero yun nga may sinabi ka na may iisang yung ambient. Yun na yung ginamit. Yun yung signature nung nagmi-mix na yun. Ewan kailangan natin. Parang pag napakinggan mo yung ambient na yun, ay si to nag-mix nito. Wagan. Kaya alam mo yung nag-produce. Oo. Parang gano'n, yun yung, ewan ko, baka signature ng mga mix na nagmi-mix talaga. Kaya idol ko si Charlie Puth. Ayun talaga. Ay, grabe. Nagulat ako dun sa interview niya. May may perfect pitch. Perfect pitch. Ayun yung niya. Pero, kahit ganunin mo lang yung alam niyo yung kung ano yung niya. Kung anong tunog. Kung anong note. Anong chord? Anong note nun? Anong note pala? Nota. Baliw. Check niya nota ko. Sige. Ay, 2 minutes na lang din. 2 minutes. So, yun. Ganda na usapan natin sa music. Usapang music, guys. Isang lang to. Dami ko pang gusto ikwento sa music. Ako din kasi, Cup of Joe enjoyer ako nitong mga nakaraan Yung grievance. Hindi, yung yung lagi ko pinapakinggan yung pahina. Kaya nga, grievance. May nagre-relapse. Hindi. Okay. Naihubagaan ako doon sa mga lyrics ba? Puta yung may lyrics doon yung simula. Hindi parang hindi niya na maisulat yung letra ng mga pangalan kasi bawat letra bumubuo sa iyo mga pangako. Puta, sabi ko naisip niyo yun. Ano yung unang kanta niyo sa Cup of Joe? Multo.
Multo? Sa akin yung Oo. nag-iisang muli. Ako multo. Ako sagada. Hindi ko pa yata napapakinggan sa Ay, Ano siya? ka pa, gago ka. Yun din pala yung parang Nakita mo sa camera. din, proud moment din na ako yung parang isa ako sa mga unang nakinig sa office namin before ng Top of June nung 2019. Matagal na pala, Nag-iisang muling era nila. So yun yung first song na na-release ata sa Spotify. Tapos sobrang layo nung itsura nila ngayon. Doon nung kinirelease nila yung song. Tapos nilabas yung Sagada. Parang ayaw pa ng mga katrabaho ko. Ayaw pa. Pero nung medyo siguro umano siya sa Facebook, ginawa siyang background music ng mga broken hearted. Biglang Siyempre, doon na yung ng mga tao ng mga Pinoy. Biglang, mga kabataan. Na. Parang gusto mo siya i-keep, pero madami akong gano'n na ginate-keep na banda. Pero parang ang pangit din kasi nga gusto mo silang sumikat. Isa na yung Ridley's. Ginate-keep ko siya. Ridley's maganda din. Sa sobrang 2018. Over October, Lola Amor. Lahat yun halos ngayon nandun na sa pa-mainstream na sila. Ako pala meron din isa sa mga proud moments. Si Gigi. Si Gigi. Dilana. Nung nagla-live yun, ang nasa-shoutout pa ako ni Gigi dati nun kasi ang viewers pa lang ni Gigi na 30, ganyan. Una ko siya napanood sa Tawag ng Tanghalan dun sa ang kinanta niya nun yung Defying Gravity. Doon, ewan ko, ang ganda-ganda. Ewan ko, di naman siya pumangit. Hindi naman, pero mas okay yung itsura nun. Dati niya, original niya. Kasi pag napanood niyo yung Defying Gravity niya sa Tawag ng Tanghalan. tuloy. Sa Tawag ng Tanghalan. Ano pa siya, pa-demure yung mukha niya, ang ganda-ganda niya. Tapos yun, hindi naman siya original na composer, pero kasi bawat cover na kasi nung kanta ang gaganda. Ariglo niya talaga din. Si Gigi. Tapos yung nagla-live siya, hindi pa yung banda niya ngayon Hindi pa yun yung tumutugtog sa kanya, nun iba pa. Parang nito na lang yun na yung pianista niya, nito na lang niya yung nakakasama din. Simula yata nung sinabi niya na yung live niya is para doon sa medications ng nanay niya. Yun. Nakakawa ngayon kasi yung buong page niya nung YouTube channel niya. Nawala ba? Nawala. Bakit? Parang may nag-report dahil sa yata. cover. Pongit mo ngayon. Kaya kaya makikita nyo sa YouTube na mga kanta niya na lang. Mga nire-use na nire-upload na lang. Sige. Ako, meron din akong proud moments pa. Bago mabuo yung Sunkiss Lola. Yung tropa mo si Si Alvin. Hindi naman tropa, pero mutual. Sunkiss Lola nandun si Daniel, di ba? Daniel Ombao. Ombaon. Tsaka si LA. Kasi taga-bata naman talaga. Taga-bataan si yan si Ombao Kamukha nila. Hindi ko nakikita. May pakita ko sa'yo. Ayun, si Bino, si Alvin. Naging mutual. Mutual lang. Nakausap mo na din. Hindi lang nakausap. Binigyan ako ng Bake Mac. Hindi niya maubos eh. Kaya na. Ayun. Sige, to end din. May last akong tanong. Ano yun? Ano yung mga genre nyo? Saan kayo main na sige. Hindi pala. 2 question. Hindi, kasi normal lang anong genre nyo Ano ang mga genre na nagustuhan nyo na hindi nyo expect? Sige. Tsaka anong kanta yung masasuggest or artist na masasuggest sa mga listeners? Ang dami. Hindi, kahit isa lang. Ano muna yung genre na Genre na hindi nyo expect na nagustuhan nyo. Ako, hanapin ko yung Spotify ko. Meron ako isang hindi ko alam kung saan na to. Genre. Songs. Tayo sa home. Taka na lumabas sa akin, worship. Magulat lang ako na namatay yung ating ilaw. Saan na yun? Na-reach siya ng limit. Uy, rejoin daw. So, wala siya dito. Siya, jazz hop yung or parang mga groove pop
na genre yung akin. Ako sa akin more on ngayon acoustics eh. Acoustic. Di yung genre na di mo na-expect na magugustuhan mo. Yun nga. Kasi acoustic na tayo before eh. Yung mga Boys Avenue, ganun, di ba? Yung bigla mo lang napakinggan, may ganito palang genre, tapos nagustuhan mo siya. Ayun nga, siguro yung genre ng ng Four of Spades. Four of Spades. Kasi, anong genre ba nun? Ng Four of Spades mismo. Old school. Old school 80s ba ganun? Napa- 80s pop vibe. Pop pa rin. Kasi kung 80s din, pop pa rin yun eh. Saka soul. Indie pop Soul. pala ang indie pop sila. Indie pop sa Kapodyo, indie pop din yun eh, di ba? Yung mga ganun. Hindi, pop na sila eh. Popular na kasi sila eh. Kaya pop popular music. Sa akin groove jazz or mga groove pop na Parang pag napakinggan mo, pero mga papaindak ka. instrumental lang siya. Sa Wala akin, siyang sounds. Ay, wala siyang vocals. Ito napaka-rare. Viking metal. Paano yun? Viking? Hindi, para siyang old. Isipin mo Game of Thrones. Oo, pero metal. Metal. Ganun. Parang Nagustuhan ko siya. Parang ganyan yata yung sa OST ng Attack on Titan. Parang ganun. Hindi ba parang siya mga Russian na genre? Norwegian. Norwegian. Viking eh. May OST yung yung Attack on Titan na nung sa Rumble na yata yun. Mamaya pakinggan natin mamaya. Tsaka dwarf metal. Ay, hindi ko alam. Ano yun? Mga maliliit na boses? Hindi. Ganun nga. Di metal siya na alam mo yung pang dwarf na na background music. Di Basta ko pag alam. ganun, tapos ginagawa nilang metal. May ambient ng dwarf. Yung Parinig ko sa inyo mamaya background pag So yun, ano ang inyong maisasuggest or artist na artist sa na mga papakinggan. Ako, siguro si Jonoy Danau. Jokoy Danau? Jonoy. international or Janoy or Danau. local? Janoy Danau. Janoy Danau. Si Janoy Danau. 3Ds? Si Danau. Danau. Dumas pala. Tsaka si Denzel. Denzel. 3Ds. Dancel. Sa akin si Papel. Hindi ko alam. Ayan. Hindi ko rin alam yan. Ako si Lapis. Bandang Lapis. Ako si Pambura. Bandang Lapis. Ganda din Bandang Lapis. Bandang Lapis. Fit. Ako si Papel. Ang kanta nila ay Pambura. Sana mag-collab nga yun. Ako si Papel. Ayan. Ako si Di normal na to pero di normal na sasabihin ko to. Sino? Si Chappell Roan. Sino yun? Di ba? Di nyo alam. Big Pony Club. Pang siya? Genesis. Pero hindi eh. Hindi eh. Hindi. Nito lang din siya. TikTok siya eh. Kaya parang bigla lang din nag-boom. Pero may mga kanta na nga siya before. Oo. Yung siya si... Mamaya, napin ko ulit. Takti yun. Dami ko. Kasi malawak. Magugulat Malawak na siya yung kumanta. Malawak lahat na Ayun. ang Tama. music. Basta maganda. Guys, siya yung kumanta ng Pink Pony. Don't judge me. Ang Pink Pony Club tungkol sa isang na pumasok bilang drag queen. Okay. Basta something LGBT. Pero, ayun. Si Chappell Roan. Papel na lang pala yung pangalan niya ngayon. Hindi na ako si Papel. Dati kasi sa SoundCloud lapis na lang. Lapis. Maganda to. Saka Sugarcane. Yan. Sugarcane. Na sa Bataan yan. Oo nga. Nakilala na din sila. Erex na. Pero ginitkeep ko matagal yun. Sugarcane. Ganda nung Sugarcane din eh. So yun guys. So yun. For this episode, to sum it up, maganda ang usapan namin tungkol sa music. So hopefully may natutunan kayo at may nalaman kayo sa mga music taste namin. namin. Ang aming may iwan lang nakasabihan sa inyo ay ang buhay ay parang musika. Meron pang malungkot, may pang masaya. Meron pang rakrakan, may pangkalmahan. At may pang salsa. Oo. Buksan mo, papasukin ako. Di ba yun yung uso ngayon? Kaya yun. Hanggang... Isa pa. Ang buhay parang musika.
expect mo, may mga bagay na biglang sa buhay, at tangina, nagulo-gulo na. Hindi, may mangyayari sa buhay mo na hindi may iwasan na may mangyayaring unexpected sa buhay mo, di ba? Kasi isipin mo, yung kanta ni Willie Rebellion na yun, ang tagal na nun eh. Pero pati yung kay Ay, di ba? Parang unexpectedly, biglang nag-boom lahat yung mga lumang kanta. Di ba? Malay mo pag gumawa ka ng kanta ngayon, sumigat sa 50. 2082. O kaya, Ayan. ang may papaya namin, kung pala, gumawa ka na ng kanta ngayon. Gumawa na ng Tama, kanta. no? Malay mo mausap pa Kasi yan. yung kanta ni Ogie, Alin? nandito Di ba? Oh, yan. Tapos Napakaganda. May mga no? bagay sa buhay Hindi, na. ito na lang. Ito na lang yung pinakamagandang Bottom line. example ng kanta na gano'n. Oh. Yung sa Stranger Things. We Ano yun? believe in God. Oo, Running on the Hill. Running on the Hill. Running on Yan. Hill. Kasi yung, di ba, ang Stranger Things, 80s, Gumamit sila ng 80s na 70s, kanta. 80s yung Oo. era or yung year. So, lahat ng kanta dapat. Nung alam nilabas lang. nila yung kanta na yun na sa isang Isang episode, isang episode. yun yung naging, Nag-boom. Kumita ulit yung artist nun. Galing. Kaso, Ganda. ilang taon na yung artist nun? Tanda na din. Sayang, no? Oo. Ngayon niya lang natamasa. No? Ayun nga lang. Ayun, Pero so, yun yung mga ano. bye guys. Bye guys. Salamat sa Bye, inyong guys. lahat. Ay, yeah.